Ay, ito guys, meron pala silang retinol. O, ayan. As an acne prone, hindi talaga niya tinigilan. Alam niyo guys, nanonotice ko talaga dito, parang puro barrier talaga sila. Oh my God, highly recommend. Perfecto. Alright, good morning everyone. So we are here in Gangnam and pupunta tayo sa isang malaking Korean pharmacy. Yung pangalan niya is Jail Grand Pharmacy. Nakita ko lang siya sa TikTok actually. Parang very kumpleto daw yung mga stocks nila doon. So tingnan natin kung maganda ba yung mga offerings nila dito. You might be curious why hindi ako pumunta ng Olive Young for this trip. I mean, technically, dadaan naman ako. Pero yung Korean pharmacy din talaga yung mas gusto kong ipakita sa inyo. Kasi aside from, evidence-based girly tayo, there's really a lot of good stuff sa Korean pharmacies. And alam mong effective talaga siya. Pero hindi ko naman sinasabing hindi effective yung skincare sa Olive Young or kung hindi nasa pharmacy, hindi siya effective. It's just that yung mga ingredients na ginagamit nila are either yung mas innovative na ingredients or very evidence-based sila na mga ingredients. So, ganong type of person din kasi talaga ako when it comes to skincare. Gusto ko yung mga tried and tested na yung mga very reliable. So, ayan. Naandito na tayo. Pasok na tayo. And fingers crossed, please. Sana matuloy itong vlog na to. Sana hindi tayo paalisin. Or sana payagan tayo mag-shoot. Okay? So, pasok na tayo. Okay, medyo nakakaloka. Sobrang tahimik dito guys. Pero may K-pop sa background. Pero sobrang tahimik talaga dito. Kaya nahihiya ako magsalita. Diba? As a yapper. Pero pagpasok ko, kasi nasa gitna talaga yung mga sikat nila na mga ointments and creams. And basically what I got is, ito talaga yung sinadya ko dito na main. Itong Aclene na ointment. Basically ano lang siya. 2% salicylic acid with tea tree oil. I know you might think baka nothing special kasi meron naman na tayong salicylic acid sa Pilipinas. But what I noticed na maganda dito is ointment lang siya eh. So you just need a small amount. Kung konti lang yung ilalagay mo, less chances for irritation. So ito literal. Compared to like yung mga salicylic acid na toner na diba sobrang liquid niya. So mabilis kang masobrahan talaga ng paglagay or parang sobrang dami madidispense mong product. Ito literal, idadot mo lang siya. Parang pwede mo siyang i-13 dot method or even less, diba? And this one, maganda kasi talagang nilalagay nila what it's for. Makita niyo here nakasabi, comedonal acne, blackheads, whiteheads. So yung mga butlig-butlig nyo, perfect na perfect siya. And again, ang advantage talaga nito is lesser chances for irritation. Another thing that I got is itong Acnon cream nila. So, isa na naman itong acne cream. As an acne prone, hindi talaga niya tinigilan. Ito naman, more of spot treatment siya. And medyo wala siyang masyadong equivalent sa Pilipinas. Ang pinaka-similar niya na is, kung alam niyo yung Japanese skincare na pag-usapan ko na Lion Pear Acne Cream. Parang ganun to. I think yung main ingredient niya is ibuprofen piconol, if I'm not mistaken. So basically, pampakalma ng pimple na, yung red na galit na galit. Yung Lion Pear Acne Cream, na-try ko na siya, pero ito hindi ko pa natatry. So, tingnan natin, hopefully maging effective siya. And another thing that I want to get, honestly, ito, I'm not really super crazy about it. Itong PDRN na hinuhoard ng mga tao, yung Rejuvenex na cream. As you guys know, yung PDRN, very popular ingredient siya sa Korea. Meron siya parang barrier healing properties, ganyan-ganyan. Yan talaga yung parang pinaka-hinuhoard nila ngayon. But if you really look at the studies, sobrang bago-bago pa lang yung mga studies. If you watch mga videos ng dermatologists about PDRN, yes, it is a promising ingredient kasi yung evidence sa kanya is still a bit weak kasi nga, bago pa siyang technology. And sa pharmacy kasi talaga, it's either na andito yung mga tried and tested or yung mga bagong innovation. And usually, mga bagong innovation yan. Aantayin pa natin in a few years kung effective ba talaga siya. Especially yung PDRN, actually nga yung research na nagsasabi na parang baka helpful siya is more on injectables. Itong topical, mas wala siya masyadong evidence. Pero dahil marami sa inyong curious about this, susubukan ko na rin para lang din makita ninyo or malaman niyo yung personal experience ko on it. Siyempre, hindi tayo magre-review ng hindi pa natin nasusubukan, di ba? Tama, mali. Another thing na marami sila dito are acne patches. As in, meron pa nga siyang acne patch na may sunscreen. Oh my God! 10,000 Korean won. Ayan o. Parang 400 pesos. Tama ba yun? Beauty Spot
Kala nyo ha. Marunong ako magbasa ng Korean kasi ever since 2006, medyo obsessed na ako with Hallyu or Korean pop culture. Nag-take ako ng isang course talaga ng Korean nung parang grade 6 pa ako. That's more than 10 years ago. So marunong ako magbasa, pero hindi ako magaling umintindi. Pero mostly kasi kunyari ganito, pag marunong ka na magbasa ng alphabet nila, ang daming mga words na parang English pero parang Kinorian accent lang nila. So for example, ito, beauty spot. O, diba? Ganun lang. Pero ang galing nito kasi meron siyang SPF. This one I actually want to try. 48 pieces na siya. Magandang concept to kasi diba usually kapag meron kang pimples, nagiging dark spot siya. Eh na ba nagtitrigger ng dark spot? UV rays, diba? Araw, diba? So perfect na perfect to. I feel like I might want to get 2 pero hindi man nakakaubos ng pimple patch eh. Siguro isa na lang muna. O diba, balik tayo sa responsible buyer era. Check. Actually, parang nanonotice ko, ang dami nilang pieces per pimple patch. Like, look at this. This is 104 pieces. Grabe. Parang pag bumili ka ng pimple patch dito, parang hindi mo na kailangan bumili hanggang next year. Char. Pero ito talaga masasabi ko guys, this is heaven for those na may acne-prone skin. I'll even go so far as to say na kapag may acne-prone skin ka, skip mo na Olive Young. Dito ka na pumunta kung gusto mo talaga ng solutions for your acne. Meron naman mga iba na alternatives sa Pilipinas, but kung nagta-travel ka na rin dito, diba? Sayang kung hindi mo siya madaanan. So you have even more PDRN creams. Baliw na baliw talaga sila sa PDRN dito guys. Lahat na lang nilalagyan nila ng PDRN, which is honestly welcome addition para mas marami makatry, diba? Tingnan niyo to, oh. Sun PDRN. Sunscreen with PDRN. Kapag pumunta ako sa Korea, I rarely buy sunscreen to be honest. It's not that hindi reliable yung sunscreens nila. Actually, maganda ang Korean sunscreens. Pinabahan ako, akala ko sisitahin na ako. Hindi, may hinahanap lang pala yung pharmacist. So I guess pwede mag-shoot dito. Anyway, ako talaga personally, hindi ako masyado bumibili ng Korean sunscreens kasi yung consistency niya is pang ibang climate talaga. Maganda ang Korean sunscreen in terms of like the technology, very reliable din sila. Ever since yung nangyari ng 2020 na may na bisto na sunscreen na hindi tama yung parang SPF rating niya, I think the industry worked to be more responsible in making their SPF claims accurate. Honestly, yung consistency lang din talaga din. Kasi gusto nga nila diba yung dewy-dewy ang atake. Eh, autumn dito ngayon, sobrang dry and cold nung weather. So actually, perfect siya. Pero for summer, parang not so good. Especially sa atin sa Pilipinas. Magiging ano ko talaga dito dahil as in, mantika talaga. This is from the brand VT Cosmetics, yung nagbigay sa inyo ng mga Riddle Shot. Personally, I'm not a big fan of yung mga tinatawag nilang microneedling serums. Kasi yung purpose is, basically, para mas maganda yung penetration daw nung active to your skin. But dermatologists still say na wala pa rin tatalo doon sa totoong microneedling talaga, and this one doesn't even come close to it. Hindi talaga siya microneedling. It just feels like it. And second, hindi naman kasi lahat ng mga skincare ingredients na nilalagay natin sa balat natin is kailangan siyang ma-absorb. There are actually a lot of skincare ingredients that work on the top layer ng skin natin. For example, ceramides, hyaluronic acid. Hindi naman yung kailangan i-absorb ng skin natin eh. In fact, sa taas ng skin natin siya nag-work kasi yun yung nagre-replenish sa skin barrier natin. So, ito talaga total skip ako. I'm really not a big fan of yung mga Riddle Shot. Wala pa kasing mga long-term studies on the side effects of it. I mean, generally, safe daw siya, pero over long-term use, parang hindi mo sure. Some dermatologists even say na may risk of foreign body granuloma or yung nagbubutlig-butlig yung skin mo kasi may nilagay kang something na hindi masyadong nare-recognize ng skin mo na nakikita siyang foreign body ng skin. Gusto mo yung dami ko ng chika-chika talaga o maghanap pa tayo ng ibang mga bagay-bagay. Nandito din ang aking favorite na lip product from Korea. Well, second favorite. You might have seen this na binili ko siya sa Thailand. It is a Korean brand though. Itong Mediheal Panthenol Lips. Ang damit ko daw yung color pink, which is the sleeping mask. Pero wala sila dito, no? They only have the Heal Sense, parang pang-heal ng chapped lips. Which makes sense kasi nga, yun naman talaga ang purpose ng mga pharmacy products, diba? And they also have the red na Heal Balm. I think this is more intense kasi meron siyang 10% of a certain ingredient. Wait, binabasa ko yung Korean. So ito, I guess, yung pinaka-intense sa kanila with the highest percentage, I think, of panthenol. 10% panthenol siya. Pero meron pa akong ganito eh. Actually, hindi ko pa nabubuksan nung binili ko siya sa Thailand. So, iwan muna natin ito. They even have another brand here called
Bepanthol, which is another lip care product. And you guys might notice, parang sobrang common talaga ng panthenol as an ingredient in Korea. In fact, ang panthenol is actually one of the most trusted ingredients ng mga dermatologists. Binibigay siya for those na merong mga atopic dermatitis or eczema, allergies, yung mga nagfa-flare up, yung mga nagkaka-hives, ganyan. Kasi panthenol is a hydrating and healing ingredient. Kung alam niyo yung La Roche-Posay Cicaplast B5, B5 means vitamin B5, which is another word for panthenol. So, isa yan sa mga tried and tested na ingredients na makikita mo talaga sa pharmacy for healing the skin. I wouldn't say it's common to Korean skincare, pero very, very, very prominent siya in terms of being in different healing Korean skincare products. So, ayun. Honestly, gusto kong itry itong Bepanthol. Alam mo, ang dami ko na talagang lip balm sa buhay ko, pero gusto ko pa rin siyang ilaban. So, kukunin ko naman is yung stick form instead of yung usual na squeeze tube na kinukuha ko. May Carmex din sila, pero ito honestly hindi naman ito masyadong gusto ng mga dermatologists kasi may mga flavor siya eh. The flavors can actually irritate your skin. It's just like if you want a little bit of fun in your lip balm, diba? Actually, kukuha na rin ako ng panthenol cream nila, yung may panda. Itong D-panthenol cream nila. Yung D-panthenol means dexpanthenol. And apparently, yun daw yung parang mas malakas na version ng panthenol nila. Anyway, ayun na guys, dumadami na yung mga tao dito. So, mas hindi na tahimik. So, mas makakapag-ikot-ikot na ako na nakakapagsalita. One more thing they have here sa hair section nila, grabe kompleto. For those of you na merong mga hair loss issues or problems, kumpleto talaga sila dito. They have 5% minoxidil aerosol. So parang whip foam siya. Mas madaling i-apply sa kung saan ka man nagkakaroon ng hair loss. Especially for men, I feel like particularly sobrang magiging helpful itong pharmacy sa inyo. Meron din silang mga iba't ibang scalp serums, but you're gonna be overwhelmed here. So my quick advice to you is just look for the one that has minoxidil. Kasi yun ang proven and tested talaga na ingredient for hair loss. Okay, so ito meron silang set of 3. 90,000 Korean won. Parang almost 4K pala yun. Pero tatlo na siya. So, kailangan gumawa ng math. Medyo mahal talaga, pero at least alam mo quality siya, diba? Ayan, dito pa yung ibang mga minoxidil nila. Guys, whether you're a guy or a girl, 5% is what board-certified dermatologists that specialize in hair always say. Ang galing nito, parang pen na siya. So, pwede mo na lang siyang i-drawing. Unlike other minoxidil na kailangan mo pa siyang parang i-dispense, tapos punas-punas mo. Ito nasa pen na, so less kalat and less transfer of product. Maganda. Fairness talaga sa Korea na pag-isipan na nila yung minoxidil application nila. I think the cheapest minoxidil that I can see here is 18,000 Korean won. So, parang 800 pesos ata yun if I'm not mistaken. A little under 800 pesos. Dito sa kabilang side, meron na naman silang PDRN. Baliw na baliw talaga. Rejuvion cream for 35,000 won. Pero wala pa ako nakikitang cream for mga dark spots eh. So naghahanap ako. Kasi balita ko parang medyo mas accessible yung mga anti-dark spot ingredients nila. So tingnan natin. Hopefully meron. Feeling ko meron naman. Ito from Dr. Rejuol. Meron na siyang retinoid. May tranexamic acid na rin siya. May niacinamide na rin. And alpha-bisabolol, which is basically a soothing ingredient. Parang gusto ko pa ng something more. Wala bang mas malakas? Alam niyo guys, nanonotice ko talaga dito, parang puro barrier talaga sila. Which is good if you have sensitive skin, di ba? Yung acne na sinabi ko kanina, meron din silang 2% salicylic acid body acne spray. Actually, meron na tayong ganito sa Pilipinas, diba? Oxycure and Quick FX. This one is 15,000 Korean won, which is mga 600 pesos. Pero 100 ml na siya. Pwede na. We have the exact same thing in the Philippines na spray form din siya. But you know what? Honestly, kung gusto niyo siya bilhin dito sa Korea and you have body acne, why not? Mas maingat din kasi talaga sila sa mga formulations dito eh. Hindi ko sinasabing careless lahat ng mga products sa Philippines because a lot of our products are also made in Korea and also Thailand, which is also a very credible country. Iba lang din kasi talaga yung level of trust na makukuha mo sa ibang Korean skincare. I'm not gonna lie. At naandito na rin ang ating napaka-popular
na Rejuran. Ito na ang #1 brand nila ng PDRN. Ito ata ang nagsimula. So, I guess, if you want the most reliable PDRN in skincare form, nandito siya. Pero itong manufacturer ni Rejuran, if I'm not mistaken, siya rin naman ang nag-manufacture ng Rejuvenex. Same manufacturer, if I'm not mistaken. So, I would just get this, honestly, kung gusto mo talaga ng PDRN. But again, hindi siya priority sa akin. Let me make it clear again. Kinatry ko lang to because ang dami yung sinasabi talaga sa akin na itry ko. So, okay, sige. Pero fine, medyo curious din naman ako. Parang sakto lang yung amount of retinol na meron nila dito, no? This one that I saw is from the brand Dr. Vita. Itong premium vitamin A nila. Pero hindi ko sure kung ano siya eh. Kasi it says it contains 2,000 ppm of 3rd generation retinol silifos. Tapos nung sinerch ko, silifos is apparently like this plant-based ingredient. Parang milk thistle ata. And I think the amount of vitamin A na meron sa kanya is medyo konti. So, hindi ko lang sure talaga. Si Korea ata, hindi sila masyadong big on yung high percentage matapang na retinol. Kasi nga, di ba, ang philosophy nila is skin barrier, skin barrier, skin barrier. So, I think ina-avoid nila. Ay, ito guys, meron pala silang retinol. O, ayan. The Itfu Vita A Retinone Cream. Tara ng pangalan, Retinone, na para bang Italian ka. Check. Pero ito actually contains retinol along with PDRN. So ito, I would say, magandang combination siya. It combines a tried and true ingredient, which is retinol and PDRN. So I feel like if you are going to get a PDRN product, why not combine it with retinol, diba? Theoretically, parang ma-offset pa ng PDRN yung potential irritation that you might get from retinol. Pero ano kayang type of retinol yung gamit nila dito? Oh, it has a retinal. Oh my God. Retinal yung gamit nila dito. Nako-curious ako dito. Ang dami ko pang retinol, honestly, at home. So, I'm not going to get this. But I feel like this is something you should consider kung gusto mo ng retinol product and you also want to be curious sa PDRN. 2-in-1 na siya, diba? And from, oh my gosh, from 80,000 won, 22,900 won na lang siya. Behave, pa-expire na ba to? Hindi, 2027 pa siya may expire. Pero ang laki ng discount. Ay, perfect. O, take note. Screenshot nyo na, screenshot nyo na. Perfecto. I think that's it for me sa pharmacy na to. Medyo sayang wala ako nahanap na dark spot cream, no? Pero most of yung mga ginusto ko namang kunin is naan dito. So, here's what my basket looks like. Alright, so unahin natin yung itong dalawa, the Aclean and Acnon na cream. Ito talaga yung sinadya ko dito. I really wanted itong Aclean kasi nga very prone ako to mga butlig-butlig. Kinuha ko na rin ang mahiwagang Rejuvenex PDRN para matry ko na siya. And itong Rejuol, pasalubong lang to para sa sister ko. Then I also got 2 pieces of D-Panthenol ointment for my mom and my brother na parehong merong eczema. Then I got itong Bepanthol Lip Care na lipstick for dry lips. And finally, itong pimple patch na may SPF 50 PA3+. Ito talaga, this I did not expect na may ganito nag-exist. So, I'm really looking forward to trying this out. Parang excited na ako magka-pimple. Charot! Anyway, I think yun na siya. So, pila na tayo sa cashier at magbayad na tayo. Let's go! Thank you. Oh my God, success! Nakapag-tax refund tayo. Ang galing. So, success doon sa machine. Kailangan lang talaga dala mo yung passport mo. Then you just have to scan it and then scan the barcode ata siya doon sa resibo. Tapos yun, very straightforward. English naman yung nakalagay. So, perfect. For your reference, ang total bill ko was around 160,000 Korean won, which is nasa mga 6,500 pesos. And then, yung na-refund kong tax, ito is 9,000 Korean won, which is mga almost 400 pesos na. So, perfect. Ayun na siya, guys. I'm so happy na success to. And as you can see, medyo natataas ko na yung camera ko kasi tapos naman na tayo bumili. So, pag pinalis nila tayo, edi aalis. Tama, mali.
But yeah, I hope you guys enjoyed this very, very quick pharmacy run and let me know what other things or what other stores you might want me to go to. Saang bansa nyo pa ako gustong dalhin. Nag-Thailand na tayo, nag-Korea na tayo. Ano next? Europe? Wow! But yeah, if you wanna see other videos of me buying skincare, maglalagay na lang ako ng mga videos here. And as usual guys, thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye! Outtakes lang to, pero guys, ang pogi nung pharmacist na naandito. Parang kakasimula lang ata ng shift niya, pero parang ang pogi-pogi niya talaga. Parang mahal ko na siya. Who are you? Ay, hindi mo siya mahal.